Hello guys, good day and welcome to iShows. I'm Architect Jojo. Today, August 22, 2024, we're here again in Congressional Town Center, Tower 2. Now here in the background is the facade of Congressional Town Center, Tower 2. Now let's take a look and let's check all the development and all finishes here in Congressional Town Center, Tower 2. Alright guys, so nandito tayo ngayon dito sa ating lobby. So makita ko sa inyo dito yung finishes ng ating interior, dito sa flooring and also dito sa ating wall. So ongoing pa rin to, no? So hindi pa rin siya tapos. But I will show you yung mga materials na ginamit natin dito sa loob ng ating lobby. Alright guys, so ito na ngayon yung development ng ating lobby dito sa ating ground floor. So we have here our info lobby and also yung ating elevator lobby. Now dito sa area na to, maglalagay tayo dito ng glass or tempered glass, which is yung ating entrance. So mataas yung glass natin dito, no? It's about 4 meters. Now over here, so meron na rin tayong na-install na mga finishes ng ating flooring. So gumamit tayo dito ng polish na porcelain tile. So kita nyo yung grains ng ating flooring. So nilagyan muna natin siya ng karton para pag may dumadaan, ma-avoid yung mga scratches dito sa surface ng ating tiles. Now, on this side, ito naman yung ating wall finishes. It's a combination of wood grain materials na wood veneer and also itong ating stone, which is we use sintered stone. So ano ba yung sintered stone? So here, ito yung ating wall on this side, dito sa left side. Pagpasok mo ng entrance, ito yung ating accent wall. So it's a combination of wood veneer and also sintered stone. Then over here, on this side, makikita nyo yung kabilang side na yon is wood veneer din na may mga groove. So hindi pa tayo finish dito dahil meron pa tayong ilalagay na power provision dun sa lower part na yan. Now dito sa ating kisame, so as you notice, mula dito sa vertical wall, umakyat siya dito sa ating kisame. So same finishes siya, no, na wood veneer. So yan ang kulay na ginamit natin dito. Then all around, you can see this slab. Meron tayong cove lighting dyan sa paligid. Now, mula dito sa area na to, yun, wala pa tayong ceiling covering, but we have the cove light dyan. Starting dyan, then papunta dito, over here. So, ito yung continuity niya. Then, papunta dito sa baba. So, on this side, meron din tayong slot ng ating cove light. So maglalagay tayo dito ng strip light para to illuminate itong side ng wall na to and also yung ating kisame. Then over here, on this side, meron din. So almost naka-mirror siya. Maglalagay din tayo dito ng strip light para sa ating cove. And here, ito meron tayong framing. Di pa tayo tapos sa ating kisame. But yun yung continuity. Start tayo doon para din sa ating tube lighting, then nag-end tayo dito. So nakapalibot lang siya. Then may mga abang na rin tayo na mga power para sa ating mga ilaw, mga lighting fixtures, and also here yung mga power outlets. Meron na rin tayong mga provision. Then later kakabit na lang natin dyan yung ating mga wiring devices. Now over here, so still we use sintered stone, yung nakikita nyo. Yan. Sa background. So it's a combination of polished na porcelain tiles and also sintered stone. Then over here, ito na yung ating elevator lobby. So same yung finishes natin is porcelain tiles, then combination ng wall ng sintered stone and also wood veneer para dito sa header ng ating elevator. Then here, ito yung ating kisame dito sa elevator lobby. Meron tayong accent lighting na ilalagay dito or drop lighting dito sa area na to.
So antayin natin yung magiging finishes nitong ating elevator lab. So on this side, ito yung ating elevator. So we have 1, 2, and ito yung 3. Number 3 elevator natin dito sa elevator lobby. So aakyat tayo dun sa 19th floor para makita naman natin yung finishes natin doon sa ating residential floor. Nandito tayo ngayon sa elevator lobby, dito sa ground floor. So aakyat tayo doon sa 19th floor para makita naman natin yung development ng ating residential floors. Yan, so aakyat na tayo. Anong ulit pangalan mo? Ronnie. Oh, si Ronnie, ang ating elevator operator. So yan, nakita tayo dito sa 19th floor. So nakaklag ng plywood itong ating elevator para lang maproteksyonan yung surfaces ng mga pieces nitong elevator car natin. And so, papasok na tayo doon or paakit na tayo doon sa 19th floor, which is the residential floor ng ating structure. So ito, typical siya doon sa other floors na pupuntahan natin. Alright guys, we're here at the 19th floor, residential floor natin, no? So wala pa tayong ilaw dito sa area na to, but as you notice here, nandito tayo ngayon sa ating elevator lobby. So meron pa tayong mga tinatapos dito na mga other finishes, kaya medyo hindi pa ganun siya kalinis. So here, ito yung ating elevator lobby finishes. Ito yung ating elevator door. So meron siyang casing na granite. So yung elevator 1, 2, and 3. We have granite casing dito sa ating elevator car door, sa ating elevator opening. Then we have here the finishes ng ating kisame. Then over here, ito yung ating hallway. So medyo madilim lang, no? Sorry, no? Dahil wala pa tayong power dito sa area na to. But as you notice here, so malinis na yung kisame natin. Then also yung finishes ng ating wall. Then ito, konting linis na lang sa ating mga sahig para totally maayos at malinis na yung ating area. Alright guys, we're already here dito sa ating residential floor, dito sa 19th floor. Now let's check yung mga finishes dito sa ating studio type unit, 1-bedroom unit, and also sa ating 2-bedroom units. Alright, so ito yung ating hallway. So itong kisame natin and also itong ating wall and flooring. Tapos na tayo dito. So cleaning na lang tayo dito. Now punta tayo o pasok tayo dito sa ating studio type unit. So ito yung door, yung profile ng door na ginamit natin. So sara muna natin. So yan, so ito yung profile niya. So meron tayong unit number dito. Then also we have the peephole. Ang purpose nitong ating peephole from the inside, makikita mo yung tao na nandun sa ating hallway. Now over here, ito yung ating profile o yung profile ng ating lock set. So lever type na lock set dito sa ating main door. Yan. So pasok tayo. Now here, ito yung ating studio type na unit. So ito yung area ng ating kitchen. Now ito naman yung area ng ating lavatory and also for the shower area and water closet. So dito muna tayo sa kitchen area. So ito, meron tayong series of cabinet dito. Meron tayong high cabinet and low cabinet. So here, dito sa upper shelf natin, dito nakalocate yung ating panel board. So we will turn off and on yung ating ilaw or power dito kung meron kang maintenance. So yan yung control panel board natin. So meron tayo dito nga saksakan din, power provision for our microwave dito sa area na to. Now ito sa baba, ito yung area or part ng ating washing machine. So we have here the power provision. Yan, dyan yung sasaksak yung washing machine. Then dito kayo mag-drain ng water. Meron tayong floor drain na provide dito. So close na natin. So yan yung series of cabinets natin dito sa kitchen. Now ito yung ating hanging cabinet natin. So tapos na siya. So dito, itong part na to, itong slot na to, dito natin lalagay yung range hood natin. So we have here the power provision. Ito, yung nakikita nyo power outlet.
Now dito, ito yung exhaust na flexible aluminum na pipe. So dito natin i-connect yung pinaka nozzle ng ating range hood. So dito may exhaust yung usok at lalabas naman doon sa labas ng ating structure. So here dito sa ating countertop, you may place here yung inyong induction cooker. So dito rin meron din tayong power. Ito yung GFCI na power outlet natin. So close na natin to. Now another series of hanging cabinet here. So you can place your things, yung mga kitchen utensils, everything here dito sa ating hanging cabinet. Now over here, dito sa ating countertop, ito yung ating basin. So wala pa tayong naka-close pa yung ating water, but ito yung profile ng ating basin para dito sa ating kitchen. Now under the kitchen counter, so we have here the grease trap. So i-provide tayo ng grease trap para lang din to protect yung main pipes natin dun sa clogging, dahil yung mga mantika na yan, it causes clogging sa mga main pipes natin, kaya meron tayong grease trap. So ito, pag hindi naman kayo masyadong gumagamit ng mamantika na mga inuhugasan nyo, so you can clean this one maybe every 2 weeks. Ngayon kung heavy naman, every 1 week dapat malinisan siya. Dan yun, naka-place doon yung ating gate bulb. Kung gusto nyong patayin yung water line dito sa area ng inyong kitchen, yun lang yung pipihitin nyo. So naglagay din tayo dito ng foil para any water spill ay maproteksyonan yung ating carcass ng ating cabinet. Now here, another one. So dito, you can place also your kitchen things dito sa ating cabinet shelf. Now over here, dito naman nakalagay yung ating refrigerator. So meron ka din power provision dun sa lower part ng wall na ito. So doon natin i-place o sasaksak yung ating refrigerator. Alright guys, so ito naman yung ating lavatory area. So we have here a big mirror dito sa area na to. So meron din tayong basin, then meron din tayong power outlet para kung gagamitin nyo as gagamit kayo ng blower. So ito yung power outlet natin. Now under the counter, ito yung provision natin para sa ating water heater. So kita nyo itong power outlet na to. So dyan ko connect yung saksakan ng ating water heater, and also connection for the water. Ito yung ating flexible hose, and ito yung supply pipe natin. So dyan i-connect yung ating water heater. Now over here, dito sa ating shower area, so we have here the towel holder. So double purpose ng gamit siya, no? It's also a handle and towel holder. So push lang natin, then ito na yung ating shower area. So you have the light. So meron tayong ilaw doon, then shower head, and the complete set of shower fixtures. So meron tayong drain dito. Now yung slope ng water natin is going to that direction, kaya ito, nakadrop siya. So mabilis yung pag-drain natin ng water, hindi siya mabababad o makukontain sa isang area, kundi easily it will be drained here. So ito yung shower set dito sa ating shower area. So ang pagbukas lang nito is push inside. Now ito namang ating water closet area. So we have the handle here. Pagbukas naman nito is pull. So meron ka rin ditong towel holder. So magagamit mo to kung anong pwede mo gustong sabit dito while using the water closet. So ito yung finishes ng ating wall. Then you have here the water closet. Then meron din tayong exhaust fan dito sa area na to. Then yung ating ilaw or pin light. So ang doon, meron din tayong floor drain. Then yung floor drain natin. Then malinis na siya. Itong area na to. Itong ating studio type unit. Then here, ito na yung combination ng ating sofa. Then we have the bed here in this area. Then we have here, we provide power provision para dito sa ating wall type na TV. Then you have here the cabinet. Yan, slide cabinet siya.
Then also, you have here the opening of the window type na aircon. So ito yung saksakan niya. So ang size ng ating window type, itong opening na to, the height is 17 inches and the length is 23 inches. From here hanggang doon, 23 inches. Then here to top is 17 inches. Now overall, ito yung ating studio type unit. So tapos na yung ating kisame. Meron na rin tayong lighting fixtures dito. Yan, yung naka-fix dito sa ating kisame. Then over here. So ito yung profile ng ating studio type unit. Now punta naman tayo dun sa 1-bedroom unit. So over here, dito tayo ngayon sa isang 1-bedroom unit. So pasok tayo ngayon dito sa ating 1-bedroom unit. So likewise, so ito pa rin yung ating kitchen area. So same profile din, halos ng ating studio type na unit. Yan, so this one is much more larger dahil 1-bedroom nga siya. So you have here large window. You have the fixed glass and also yung ating casement type na window profile. Yan. Yun, lakas ng hangin. Ang init dito sa loob. Yan. So, sara natin for protection, no? So, ito, yan. Meron din tayong curtain cope. So, doon yung ilalagay yung inyong kurtina sa taas. Then, you have here the lighting fixtures. Yan, ito yung itsura niya. So you may place here your sofa. Then you have the power provision for the wall type na TV. So dito nyo siya i-mount. So meron na rin tayong power provision dito and everything. So ito yung itsura niya. Now pasok tayo doon sa bedroom. So ito yung bedroom area. So you have here the cabinet. So also a large window dito na fixed and combination of casement type na window. So you have here also the window type na aircon opening. So dyan nyo siya ilalagay sa slot na yan. And this is the power provision for the aircon. So kumpleto na rin. Meron na rin tayong lighting fixtures dito na nakalagay. So we have here the sprinkler head and also yung smoke detector na nandyan. Naka-place doon sa ating isa. Dito yung mamount yung inyong TV. Nandyan yung power natin. Then over here, tingnan natin yung ating toilet. So ito yung profile ng ating toilet. So from the outside, sara muna natin. Yan. Ito yung profile from the outside. So you have the combination of wooden door and also frosted glass in the middle. So itong profile ng ating lock set is also lever type. So maganda yung lever type, no? Kasi hindi ka mahirapan. Kung may hawak ka sa isang kamay, pwede mong gamitin yung siko mo para buksan siya. Alright? So over here, ito yung itsura niya. So we use here 60 by 60 na tiles. Yan. Then we have a small na basin dito sa area na to. Then meron tayo ngayong mirror dito. And also ito yung finish ng ating kisame. Malinis na siya. We have the pin light and also yung ating exhaust fan. So you have here also the water closet and itong ating shower area. So we use clear tempered glass para dito sa ating shower enclosure. So ito, when you close the door, yan, so another double purpose to, no? So handle na rin siya, at the same time, towel holder na rin siya. So ito yung profile ng ating handle and towel holder. So likewise, meron na rin tayong shower set dito sa area na to. Then you have the window. You can open this window. Ito yung awning type na window. Yan. Then you may close it. Yan. So you can also provide yung curtain din dito, yung waterproof na curtain if you want dito sa area ng ating shower area. So here, ito yung flooring. So likewise, yung direction ng water papunta doon sa drain. So wala kang magiging ponding dito sa area na to. Alright. So ito yung ating 1-bedroom
unit. So this is the profile. From the outside, yung ating bedroom, then ito yung ating kitchen area. Now here, pasok naman tayo dito sa other design ng ating one bedroom unit. Pagpasok nyo, ito yung ating kitchen area. Then going here, ito yung ating sala. Then ito yung ating provision para dun sa ating wall-mounted na TV. So dito nyo i-mount yung inyong TV. Then we have here a combination of the opening, no? So itong isang opening na to is para sa ating window type na aircon. So you have the power provision. Now this one is a slot para sa ating ACCU unit, sa outdoor unit natin. So yung saserba ng outdoor unit na to is itong ating one bedroom na unit. So kita nyo dito, wala kayong makikitang provision or any other window type na opening kasi pinatakbo natin yung linya nito papunta dito. So kinlad natin dito yung ating pipes going dito para dito natin ipi-place yung ating outdoor unit. So over here, ito yung ating bedroom. So ito yung view natin dito. So it's also a combination of fixed glass and casement window. Then over here, nandito sa area na to, ang inyong bedside, yung headboard. Then you have here, nandito yung wall mounted. Dito nyo lalagay yung inyong TV. Then you have here the cabinet. So ito yung profile ng ating cabinet. So slide door siya. So you may place dito yung inyong mga gamit or mga damit. But dito, ang special dito, may access siya, no? Galing dun sa kitchen area. Then may access din siya pag nandito ka sa loob ng bedroom. So you have two door, no? So ito yung isang access door. Pag nandito ka sa loob ng bedroom, papunta ngayon dun sa toilet. So pag gumamit ka nung toilet na to, buksan mo to, isara mo lang to. Ito yung area nung sa may kitchen. So makakagamit ka na nung toilet. So pagkagaling ka naman doon sa kitchen area, so vice versa, sasara mo lang din to para magamit mo rin yung toilet. So double purpose siya. So ito yung profile ng ating toilet area or toilet and bath. So here the small basin, same profile doon sa napuntahan natin kanina, doon sa one bedroom. Then this is the large mirror dito. Ito yung ating water closet. Then here, ito yung ating shower enclosure. So mapapansin nyo yung isang side ng ating profile ng ating glass is from the flooring hanggang doon sa kisame. So matibay ito, naka-terminate siya doon, may channel siya doon sa ibabaw, kaya mas matibay. So itong handle natin is stainless handle and also white na rin siya as towel holder. So, but you may notice, meron siyang opening doon para lang din na maka-exhaust out yung smoke or init pag nagsha-shower tayo, no? So meron din siyang ventilation. But over here, nag-provide din tayo ng ating pin light. Then also ito yung profile ng ating shower set. So same principle, meron tayo ditong floor drain. So yung direction ng ating water is going through the floor drain. So ito yung profile ng ating isang one bedroom unit. Here. Ayan. So, na-tour ko na kayo. Mainit nga lang sa area dahil lahat sarado pa yung mga bintana. But this is the profile of the other one bedroom unit. Here, naka-place na rin pala yung ating intercom. So, ito nakakonekto dun sa main lobby natin sa information. When you need assistance, you may use this intercom. So, ito yung profile ng ating pintuan. Then, these are the finishes ng ating one bedroom unit. Now, punta naman tayo doon sa ating two bedroom units. Now, dito, so lakad tayo dito sa ating hallway. So, ito yung fire protection natin. Andito yung fire hose cabinet natin. In case of emergency, ito yung ating connection para dun sa ating mga fireman. Over here, ito yung finishes ng ating hallway. Ayan, so ongoing yung cleaning namin and other retouching dito sa area na to. At here, tingnan natin dito yung finishes ng ating two bedroom na units.
So same profile ng door. Then going in here, ito yung ating kitchen area. So we have the hanging cabinet. Then we have the low cabinet na counter. So ano ba yung difference nito dun sa one bedroom unit and ating studio type na unit? So dito na kaya lagay yung ating refrigerator. So you have there yung ating power provision. Then over here, the basin. Then may mga series of cabinetries tayo dito. You may place your kitchen utensils, anything, all the stuffs here. Then ito yung ating countertop, which is made of synthetic stone. Yan. So matibay siya kahit bubusan mo pa siya ng toyo o suka, so hindi siya magmamansya. You can easily wipe it out and clean it out. And meron din tayong power provision dito na GFCI. So here, ito yung area ng ating range hood. Now you may place here yung inyong cooktop or induction cooker. Now on top, dito sa loob, andito yung connections natin para dun sa ating range hood. So likewise, so same principle, meron din tayong provision dito ng flexible na itong aluminum tube na to para i-connect dun sa nozzle ng ating range hood. So bubutasin nyo to dito para i-connect yung inyong range hood. So you have there the power provision for the range hood. Now dito meron tayong maliit na slot dito, itong pocket slot na to. Dito naman natin ilalagay yung ating microwave oven. So meron siyang sariling saksakan din dito sa side. Now punta naman tayo dito sa isang bedroom. So ito yung finishes natin from the floor, from the wall, and also dito sa ceiling. So meron na rin tayong mga lighting fixtures dito. So we have the sprinkler head, so we have the fire sprinkler, and also we have the smoke detector. So here we have the same profile of the window, we have the fixed and also yung casement window natin. Then also we have here the window type opening natin with power provision. Then here, andito yung cabinet natin. So same profile din siya, slide din siya. And also on the other side. So yan yung finishes ng ating cabinet. So dito sa wall na to, dito naka-locate yung ating headboard. So mapapansin nyo, meron tayong power dito on this side, then on the other side. So you may place your lampshade over dun sa left or right ng inyong bed. Then ito naman yung ating power provision para dito sa ating TV. So dito nyo imamount yung inyong TV. So kompleto na yung power provision niya. So ito yung profile ng ating isang bedroom dito sa 2-bedroom unit. Now, pasok naman tayo dun sa other bedroom. So ito yung pangalawang bedroom. So same profile, same finishes of the wall, of the flooring, of the ceiling, and also provision for the opening, for the window type aircon. Then the fixed glass and casement window. So dito overlooking yung Tower 1. Now here, ito yung cabinetry natin dito. Then we have the lighting fixtures, smoke detector, and also yung ating sprinkler head. So nandito yung bed natin, yung headboard over here. Then ando naman yung ating wall-mounted na TV. Dito natin siya i-place. So meron na rin siyang power provision. So ito yung profile ng pangalawang bedroom natin dito sa 2-bedroom unit. So we use 60 by 60 na wood grain tile dito sa floor finishes ng ating bedroom. So same profile dito. So magkaiba lang din siya ng kulay. Dito is much more lighter na beige. But here ang profile niya is lighter gray naman siya. So ito yung profile ng ating 2-bedroom unit. So hindi na tayo pupunta dun sa another unit. So almost similar na rin ang mga finishes natin dun sa unit na pinuntahan natin. So ito yung kitchen area. So you have here your dining area over here. Then dito yung inyong sala or sofa dito. Then ito naman yung power provision para sa ating wall-mounted na TV dito sa area na to. Then you have here your window, the fixed glass and the casement window, and the provision for the window type na aircon. So ito yung profile ng ating 2-bedroom unit.
Yan. So itong wall na to, gumamit tayo ng lightweight na precast. So soundproof din siya and lightweight and eco-friendly na wall na ginamit natin dito sa ating mga partition walls. So here, ito yung finishes ng ating kisame. Alright guys, so napakita ko sa inyo dito yung ating mga finishes dito sa ating units. Dito sa 19th floor, dito sa residential floor area natin. So nakita nyo yung finishes ng ating studio type unit, 1-bedroom unit, and also itong ating 2-bedroom units. And soon to be completed itong taon na to, and hopefully na matapos natin ang mabilis at maiayos natin at makapaglinis na tayo dito sa ating mga residential floor. Alright guys, sa mga susunod na mga videos, please do like, subscribe, and follow me para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Again, I'm Architect Jojo Golpeo, joyfully sharing with you what Archi knows. Thank you very much and God bless you.